Okay, magandang umaga muli mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong maikling series sa Luke chapter 15. Ito ay ang mga tatlong parables ng Panginoong Kristo. Kinonsider natin the parable of the lost sheep, the parable of the lost silver, and then today and the following Sunday, we will be considering the parable of the lost sons o ang talinhaga ng mga nawawalang anak. Hindi nawawalang isang anak, kundi nawawalang mga anak. Okay? At nais ko pong hilingin na buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan ngayon sa Luke 15. Babasahin natin verse 11. Ito ay isang familiar na parable, kaya familiar siguro sa atin, pero mas magandang basahin pa rin natin. Luke 15:11 hanggang sa matapos po ang kabanatang ito. Sinabi ni Jesus, may isang tao, may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin." At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipo ng nakababatang anak ang lahat ng kanya. Naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya ay nagsimulang mga ilangan. Kaya't pumaroon siya, sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya ay nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan ng kinakain ng mga baboy at walang sinumang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit, nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, "Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako, pupunta sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo akong isa sa iyong mga upahang lingkod." Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw niya ang kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang amay tumakbo, niyakap niya siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan, isuot ninyo sa kanya, lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ang kanyang mga sandalyas at ang kanyang mga paa, At kunin ninyo ang pinatabang guya, patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang." Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay nang siya'y dumating at papalapit sa bahay. Nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung anong kahulugan nito. Sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog." Subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan, subalit sumagot siya sa kanyang ama, "Tingnan mo, maraming taon na ako naglilingkod sa iyo. Kailanman di ako sumuway sa iyong utos. Gayon may hindi ako binigyan ng kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya." At sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan." Ito po ang salita ng Panginoon. Now, hindi naman sa atin lingid ang nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng Israel at Iran. At siguro, mabibigatan talaga ang kalooban ninyo kapag nakikita natin yung mga, hindi lang yung pagkawasak ng mga properties, pagkawasak ng mga gusali, kundi yung buhay ng mga tao na talagang
natatakot, tumatakbo sa mga disyerto, sa mga bundok para magtago. At nakakalungkot talagang tingnan. Sana, sabi ko nga sa prayer natin, mag-intervene ang Panginoon. No? At perhaps we can talk about that matter some other time. Ano? Pero alam nyo, sinasabi ng marami na ang Israel daw ang may pinakamahusay na defense system sa larangan ng digmaan. Sapagkat meron silang napakahusay na panangga sa mga missile na mga dumarating sa kanila. No? Yung pong tinatawag na interceptor. Ini-intercept yan sa itaas at ginagamitan niya ng radar. Itong radar, ito ay parang isang searching system na tinitingnan niya kung nasaan yung missile at nasaan ang kanyang direksyon at ipapadala nito yung isang interceptor para bago dumating sa target, na-intercept na sa itaas. Napakagahusay. Pero alam nyo, mga kapatid, hindi rin ito laging accurate. Ayon sa maraming kalubhasa, hindi siya perfect, hindi siya infallible. Sumasablay rin minsan itong radar nila. At lalo pa nga kung sunod-sunod yung mga padalang missile. Yan ang ginagawa ngayon ng Iran. No? Na talagang sunod-sunod at napakadami ng mga missile na pinadadala. Hindi na nasasalo yung iba at hindi na nadedetect minsan ng radar yung ilang mga missile na pinadadala. Now, binanggit ko yan, mga kapatid, sapagkat in far greater and more certain way, meron ding searching system, parang radar o searching system, ang Panginoong Diyos para hanapin ang mga naliligaw niyang anak, naliligaw niyang tupa, at naliligaw niyang pag-aari. Meron siyang paraan para hanapin ang mga makasalanan na noon pa man, bago pa itatag ang sanlibutang ito, ay kanya nang ililigtas. Ang sistema o ang searching system na ginagamit ng Panginoon ay yung tinatawag na gospel o ebanghelyo. The gospel is the searching system of God to call the lost sinners. No? That's why the gospel must be preached. The gospel must be taught. The gospel must be shared so that God's sheep, His possession, and His children may be revealed. So, malalaman natin kung sino talaga yung mga tupa ng Panginoon noon pa, o mga anak ng Panginoon, o mga pag-aari ng Panginoon. Sapagkat yung mga yon ay tutugon ng totoo sa ebanghelyo na kanilang maririnig. Yun ang ating makikita sa karanasan natin at maging sa pagtuturo ng Biblia. Now, this is the intention of the three parables in Luke 15. No? Para ipakita, ikaw ba talaga ay tupa ng Diyos? So, tanungin natin sarili natin ngayon, kayo mga nakikinig. No, hindi lang dito sa ating church building, kundi sa mga nanonood sa atin sa live stream. Ikaw ba'y talaga'y tupa ng Panginoon? Ikaw ba ay anak ng Panginoon? Ikaw ba'y pag-aari ng Panginoon? Ang sagot sa tanong na yan ay nakabatay sa pagtugon mo sa ebanghelyo na napapakinggan mo at sa ugali na ipinapakita mo sa salita ng Diyos na napapakinggan mo, na ituturo sa iyo, o maaaring nababasa mo. Now, kung babasahin natin ng mas malapitan, ito pong parable na binasa natin ngayon, siguro naman, nasundan ninyo, no? Minsan, habang binabasa natin, may maingay na bata rito, maingay yung apo ko, maingay yung ibang o may mga ilan din na mga distraction. Baka nakakakuha rin ng attention. Pero palagay ko, yung karamihan sa atin naman dito, nasubaybayan yung pagbasa. Familiar na rin kayo sa account na ito. Kung titingnan nating maigi, kasi madalas, sinasabi na ito daw ay the parable of the lost son. Pero kung magiging mas malapit ang inyong pagtingin doon mismo sa mga talatang binasa natin, no, mapapansin nyo hindi ito parable of the lost son, kundi ito ay parable of the lost sons. Dalawang nawawala rito na anak, hindi lang yung isa, hindi lang yung bunso.
pati yung panganay. Now, paano natin masasabi yan? Di ba sa Luke chapter 15, yung unang-unang dalawang talata doon, yun ang nag-set ng tune ng parable na ito. May dalawang grupo ng tao na lumapit sa Panginoong Hesukristo para makinig. Yung unang grupo, ang sabi, sila ay mga tax collectors at mga makasalanan. And most probably, yung sinasabi makasalanan dito, mga prostitute. Sila yung mga nakikinig. Ito yung mga tao na pwede nating sabihin non-religious sector. Mga hindi makikita sa church. Wala sa worship service na katulad nito. No, mga taong halatang-halata sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Mga nanloloko ng kapwa o mga immoral, no? So, yun ang isa sa mga nakikinig. Pero yung pangalawang grupo, ito naman yung mga pariseyo at mga eskriba o mga teachers of the law, representing the religious sector. The first group corresponds to the younger son. Yung unang grupo, ito yung kumakatawan doon sa bunsong anak, no, na nabuhay ng reckless, na walang moral boundaries, na naghihimagsik, na suwail, na walang iniisip, kundi ang sariling kagustuhan, kapakanan, at ayaw ng otoridad sa kanyang buhay. Pangalawang grupo naman, yung older son, siya yung kumakatawan doon sa mga Pharisees at sa mga scribe. Ito yung mga nag-aaral ng Biblia. Regular na dumadalo sa mga worship service na katulad nito. No? At outwardly, nagko-conform sa mga religious traditions. Dalawang grupo. Both sons, however, represent people who are spiritually lost. The younger son embodies open rebellion, while the older son reveals the danger of self-righteousness. So, yan po ang ipinapakita. At sa bawat grupong ito, itong dalawang grupong ito, nag-i-exist pa rin yan sa ating panahon ngayon. No? Minsan nga, nasa loob ng community natin yan eh. Minsan nasa kongregasyon yan eh. Mga tao na openly rebellious nagpapakita ng kanilang paglaban sa mga bagay na may kinalaman sa pangangailangan ng kanilang kaluluwa. Ayaw nila ng mga bagay ng Diyos. Maaaring nandito sila sa church kasi nahihila sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang kaibigan, no? At pero kung sila lang masusunod, ayaw na nila rito. Gusto nila sa sarili nilang gusto. Ayaw nila ng may authority. O maaari rin naman, sila'y nandito. Meron din silang Bible. Lahat ng translation ng Bible, meron sila. No? Sa kanilang cellphone. No? Marahil. No? Merong ESV, NASB, King James, at NIV. Naalala ko merong kaibigan akong pastor, tinatranslate, ang gamit, pag ginamit yung salitang NIV, sabi niya, ang meaning sa kanya ay naiba. Naiba. NIV. No? So lahat yan, meron siya. At nakikinig din siya sa pangangaral, hindi siya natutulog. No? Tinitingnan ko nga kung may natutulog ngayon. No? Tagalang pinapakinggan niya ang bawat sinasabi. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanyang pakikinig, ay meron siyang pagtingin pa rin sa kanyang sarili na matuwid. Ang feeling niya ay mas nakaaangat siya kaysa sa iba. Merong self-righteousness. Alam niyo, pareho silang mapanganib sa larangang espiritual. Both are deadly in their spiritual condition. Pareho silang nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Pareho silang nangangailangan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang pwedeng magligtas sa kanila. Kaya baka may kinakausap ako ngayon na ganito ang kalagayan, na hindi ko naman kayo kilala lahat, no? At hindi ko rin alam ang takbo ng puso ninyo.
Pero sana makita ninyo, ako ba talaga nagpapasakop kay Kristo? Gusto ko ba talaga ang mga bagay ng Diyos? Nakikita ko ba ang aking sarili na isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas? So baka nasa ganyan kang kalagayan at nakita mo yan, nais kong sabihin wala kang pag-asa kundi ang lumapit sa tagapagligtas na walang kasalanan at matuwid at namatay sa mga makasalanang tulad mo. Yan ay si Jesus. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya. Now, itong parable of the lost sheep, natatandaan ninyo, pinapakita roon na ang tao ay dangerously lost. Ito namang parable of the lost coin, ini-emphasize dito that man is hopelessly lost. Yet in both, we see God takes the initiative. Ang Diyos ang humanap sa kanila eh. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para ma-rescue sila. Pero dito naman sa parable of the lost sons, pinapakita at pinasisilip sa atin kung paano kumikilos ang Diyos sa isang tao na binibigyan niya ng pusong nagsisisi. Kumikilos siya eh. Siya rin yung kumikilos doon. Para itong taong ito, makita niya ang napakagandang katangian ng Diyos. Ngayong umaga, gusto kong mag-focus muna sa younger son. And then sa Sunday, pag-usapan naman natin yung older son. And hindi ko alam kung kaya kong i-discuss ng isang session lang. I try my best next Sunday. But sa tingin ko yung pinaka-bulk ng kwentong ito, hindi yung younger son eh. Ang tingin ko yung older son. Yan ang pasabihin na nating threshold ng kwento sa parable. So this morning, we will focus on the younger son. God willing, we will consider the older son next Sunday. And the message that I want to bring to you from this passage is this. God lovingly welcomes sinners to Himself, those to whom He has granted repentance. Alam niyo yan ang totoo. Ang Diyos, tinatanggap niya ng may pag-ibig ang mga makasalanang lumalapit sa Kanya. Pero yung mga taong yon, kinilos niya. Binigyan niya rin talaga ng pusong nagsisisi. Siya rin ang gumalaw. Siya rin ang nagbigay noon sa kanila. At gusto kong hatiin sa tatlong bahagi ang ating pag-aaral. Una, let's look at the shocking request. That's number 1. And then the solemn recognition. And then number 3 ay ating pong makikita rito ang isang pinakamahalagang bahagi doon sa kwento ay yung pong the sweet return o ang isang matamis na pagbabalik. First, the shocking request. Verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. Now, alam nyo mga kapatid, in those days, sabi ng maraming mga scholars na ang nakatatandang kapatid, yung pinakapanganay na lalaki, siya ang mas tumatanggap ng malaking bahagi sa mana ng kanyang ama. Halimbawa, isang estate hahatiin sa 4, yung 2 ron sa kanya. At yung natitirang 2, kung 2 lang silang magkapatid, yung 3 bahagi, yun ang mapupunta, at yung natitira, yun ang mananatili naman sa kanyang tatay. O kung sila'y 4, edi paghahatian nung 2, kung sila'y 3, paghahatian nila yung basta yung laging kalahati ng ay sa sa panganay. Sarap maging panganay nung unang panahon, Pero sa pagkakataong ito, makikita natin na hinihingi na ayon sa kwento ni Jesus, nung nakababata ang 1/3 of the stake. Pero alam nyo, usually, ibinibigay daw ito kapag kapatay na ang tatay. No? So, isang commentator ang nagsabi, in the Middle Eastern culture, to request an inheritance while the father was still alive was tantamount to wishing him dead. So parang ganun daw, pag sinabi mo, ibigay mo na sa akin yung mana ko, parang gusto mong sabihin, mamatay ka na. Parang yun ang katumbas nun. And usually daw,
kapag ka ganun ang sinabi ng isang anak, ay maaaring saktan siya ng kanyang ama. O pwede siyang palayasin sa kanyang bahay. No? At yung nangyaring yun ay malalaman ng community at magiging kasiraan ng kanilang reputasyon bilang isang pamilya. No? Pero yung offense dito runs even deeper. Bakit? Kasi ito ay kumakatawan doon sa damdamin ng maraming mga kabataan sa iba't ibang henerasyon, no? Hindi lang noon hanggang ngayon. Yung bang damdamin na ayaw mo na ng authority. Ayaw mo na nung merong nagdidikta sa'yo. Ayaw mo na nung merong nagsasabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Etong gawin mo. You don't want an authority. You want to do the things you want to do on your own. Without constraint. He no longer wanted to live under the authority of his father. Now think of it, brethren. Hindi ba maraming mga anak, no? Na siyempre, hanggat gusto naman natin, ba? Kahit may sakit na yung magulang natin, gusto natin mabuhay silang mahaba. Kaya nga, kahit may sakit na sila, kinakailangan na nilang alalayan, pinagtsatsagaan mo. Inaalagaan mo. Hindi ba? Nakita naman natin yan. Hindi natin pinababayaan ang ating mga magulang na maaring mahina na ang kanilang pangangatawan. Hindi natin gustong sabihin na, mamatay ka na, makalaya naman ako sa pag-aalaga. Walang ganun. Di ba? We still want to see their presence. We still want to embrace their presence as much as we can. We don't want them just to die. No? Kaya, binavalue natin yung presensya ng ating mga magulang. Pero itong anak na ito, pinapakita niya na ang mahalaga sa kanya ay yung pakinabang sa magulang at hindi yung kanyang magulang. Yung pera ng kanyang tatay at hindi yung tatay niya. Hindi ba, mga kapatid, ito ay isang vivid picture ng maraming tao ngayon sa pagtrato nila sa Diyos bilang isang manlilikha? Di ba? May mga tao na ang gusto lang sa Diyos yung tulong ng Diyos. Para bang bumbero. No? Kailan mo kailangan ng bumbero? Pag may sunog lang. Pagka wala, hindi mo sila kailangan, di ba? Parang ganyan. O kaya parang vending machine. Di ba? Kailangan mo lang yung vending machine. Pagka meron kang gustong, ano ba, di ba, sa vending machine, may sandwich, may soft drinks, may juice, no? Huhulugan mo ng barya, lalabas yung ano. Minsan nga, paghulog mo, iba yung lumabas, nagagalit ka pa no? O kaya naman, paghulog mo doon sa vending machine, walang lumabas, inis na inis, gusto mo sipain Minsan, ganyan din ang treatment natin sa God. Ano? Yung gusto natin, masusunod. Pag hindi, nagtatampo tayo. No? O kaya minsan, nandoon tayo sa community ng mga believers, hindi dahil gusto nating makilala ang Diyos ng gusto, kundi gusto natin nung pabor ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, para pagpalain yung ating trabaho, yung ating negosyo, para i-provide niya yung mga pangangailangan natin. Di ba? O bakit nandito ka ngayon, Brad? Salamat naman. Kailangan ko ng blessing Talagang gusto mo lang favor. Ayaw mo ba ng Diyos mismo? They desire what God gives, but not God Himself. Ganyan naman ang damdamin natin Lahat naman tayo ganun Bakit nagbago? Kumilos kasi yung Diyos sa puso natin May biyaya na nangyari. And until grace teaches us the otherwise, we naturally push God aside. We once give, not the giver. We dismiss Him from our lives. Just as the younger son dismissed his father until the Spirit of God awakens us and to see the beauty of knowing and loving God for who He is. Kaya yung point ko dito sa unang punto natin ay ito. Self-sufficiency is an ugly sin. Apart from grace,
we resist God's authority and prefer to go our own way. Tama ba yan? Di ba? Gusto natin self-sufficiency lang eh. Gusto natin tayo eh. Ayaw natin na may nagdidikta. Ayaw natin na may nagsasabi sa atin, mali yan. Ayaw natin na may nagsasabi sa atin ng ganito, ganyan. Pero, kung wala ang biyaya ng Diyos, mananatili tayong ganyan. Kaya salamat sa Diyos sapagkat kumikilos ang Diyos sa puso ng iba. Pero doon sa mga iba, kapansin-pansin ang paglaban sa otoridad. Otoridad ng Diyos. Pangalawa, the solemn recognition. So nakita natin the shocking request. Let's go to the second heading, the solemn recognition. Ewan ko napanood niyo, merong isang batang babae na nagtanong kay John MacArthur, no? Napanood ko yun sa isang may lumalabas na mga reels sa Facebook no. Yung tanong ng batang babae, sabi ng bata kay John MacArthur, why doesn't God destroy Satan? No? Bakit dinidestroy ng Diyos si Satanas? Alam mo, ang lalim ng tanong ng batang yon, hindi yung basta-basta tanong lang na madaling sagutin. Kaya sagutin? Ha? Sige nga. Di ba? Ang hirap sagutin nun eh. Sa totoo lang eh. Kasi pag i-extend mo yung tanong na yon, isa pa yun na pwedeng ibig sabihin nun ay, bakit hinahayaan ng Diyos ang kasalanan at ang kasamaan ay umiral pa rin sa mundong ito? Ang sagot ni John MacArthur, God's glory. God's glory. Ang Diyos sa kanyang soberanong layunin, hinayaan niya si Satanas na magpatuloy for such a time at hinayaan niya rin ang kasalanan at ang kasamaan ay mag-unfold sa human history. Ultimately, meron siyang layunin. At yung layunin na yun ay magsiserve sa glory ng Diyos, sa justice ng Diyos, sa mercy ng Diyos, sa patience ng Diyos, sa grace ng Diyos. Yun ang isang bagay na pwede natin makita dito sa parable na ito. Bakit hinayaan ng Ama? Ito ang tanong. Bakit hinayaan ng Ama na yung kanyang anak, no? Na humihiling, na ibigay na yung mana niya, gayong buhay pa siya, bakit niya ibinigay? At pangalawa, ba't niya hinayaang pumunta sa malayong lupain? Sa ibang bayan? Certainly, no? Certainly, pinili ng anak niya yon. Hindi niya pinush yung anak niya, no? Hindi niya tinulak yung anak niya na gawin yon. Pero sa karunungan ng Ama, hinayaan niyang mangyari ito sapagkat alam niya na merong ituturo sa anak niyang ito, sa lugar na pupuntahan niya, na hindi niya pa naiintindihan ngayon. At doon, maiintindihan niya. No? So yun ang punto ron, mga kapatid eh. God often allows us to run. Not because He delights in our pain. Not because He delights in our rebellion. But He knows that those experiences can prepare our hearts for grace, repentance, and a deeper knowledge of Him. Doon sa lugar na yan, doon makikilala mo ang isang bagay na hindi mo nakikilala noon. Doon mauunawaan mo ang isang bagay na hindi mo nauunawaan. Meron kang leksyon na makukuha na maaring sa oras nito ay bingi ka sa leksyon na yun. Kaya pansinin natin, verse 14, and when he had spent everything, a severe famine arose in that country. Ito yung susunod. And he began to be in need. And he began to be in need. Now, though he may not have understood it at that time, pero this was the first step toward recovery. When you began to be in need, naramdaman mo may pangangailangan ka. And that is the first step patungo sa recovery. Na-realize niya, mukhang hindi ko kayang mabuhay sa sarili ko.
Mukhang hindi ko kayang mabuhay nang walang authority sa buhay ko. Ilusyon lang naman eh, na maging masaya ako, na ako ay independyente. Ilusyon lang naman eh, na maging masaya ako sa sarili kong kaisipan, sa sarili kong pamamaraan. Di ba? Marami tayong mga iniisip. Siguro pag pumunta ako rito, okay na ako. Pag nangyari ito, okay na yan. Minsan pagdating mo doon, ilusyon lang eh. No? Marami tayong gustong takasan eh. Takasang mga sitwasyon. Takasang mga krisis. Sa pag-aakala mo, yun ang paraan. Pero pag nandoon ka na, nakita mo, mukhang mali. No? Mukhang mali. Ilusyon lang eh. Ilusyon lang palang maging masaya ako sa sarili kong kaparaanan. Verse 17, but when He came to Himself. Hindi man salita, di ba? When He came to Himself. In other translation, but when He came to His senses. Now, suddenly, napuno siya ng kilabot. Napuno siya ng realisasyon. Naging maliwanag ang lahat. Bakit ba ako naririto? Ito ay isang awakening. Mga kapatid, He began, sabi ro, no? So, He came to Himself. Or He came to His senses. Pero ito ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Itong awakening na ito is not something you can manufacture. It is not something you do. It is something that comes to you. Ulitin ko. It is not something that you do. It is something that comes to you. Parang ganito. Siguro mag-isip ako ng mga, I'll try my best na mag-isip ng mga illustrations, you know. Parang halimbawa, mentally impaired person, may problema sa pag-iisip. Sa tingin niyo ba yung isang tao na may mental retardation ay makapagdidesisyon ng matino? No? Halimbawa, may kilala tayong isang tao na may mental retardation. Tanungin natin siya, ano sa tingin mo ang magandang gawin natin sa ating negosyo? Delikado yan. Di ba? Oh, yung isang tao na, isang pasyente na comatose na. No? Kaya niya ba sa kanyang sarili na gumising ayon sa kanyang gusto? Di ba, kayo nga, yung iba sa inyo rito, di ba? Matino naman. Pero minsan, di rin nagigising sa gustong oras, no? Yung iba, may alarm clock na nga, hindi pa nagigising eh. No? Mag-alarm clock ka pa. Kasi gigising ako ng 4:00. Hindi naman nangyayari minsan, ano? Lalo ko siguro kung comatose ka, you cannot manufacture it on your own to awake in a time you want to be awakened. Kaya sabi ko, itong spiritual awakening na ito, hindi ito something that you do. It is something that comes to you. It's from outside. It's from outside. It comes to you. So, sabi rito, di ba? When it comes, nung dumating na yung kanyang senses, nagbago ang lahat. Kasi alam niyo mga kapatid, bilang mga makasalanan, na-damage nito yung maraming pagbahagi ng buhay natin, katulad ng kalooban natin, yung will natin. Kaya invisible minsan sa atin yung mga bagay na may kinalaman sa flaws and sins natin. You don't see them eh. But when you finally come to your senses, ano nangyayari? Parang mayroong isang banlong na, di ba, nakabanlong doon sa mukha mo na tinanggal. Nakita mo ngayon, tika mo na, mukhang may mali ako ah. Mukhang nasa misery ako ah. Mukhang nasa ugly reality ang kondisyon ko ah. Ang sino mang naintindihan, ang totoong makasalanang kalikasan ng kanyang puso, no, ay isang taong binigyan ng liwanag. Kaya nga, sasabihin natin, yung awakening na yan, hindi galing sa iyo yan. Dumating yan sa iyo. Ano yung simpleng point ko sa ating pong heading na ito? Spiritual awakening is not something man can produce. It is
a work of God's grace that comes to him and not from him. So, first, nakita natin the shocking request, the solemn recognition. Number 3, the sweet return. Verses 18 to 19. Sabi niya, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Now, wait a minute, brethren. Sabi nung anak, I have sinned against the heaven, sa Diyos, at sa inyo. No, ito, mahalaga. Doon pa lang, meron na tayong mensahe na pwedeng makakuha. No? Kasi, totoo na nagkasala siya sa kanyang ama. Pero bakit niya sinabing nagkasala ako sa langit? Ang sinasabi niya, at sinasabi sa atin, anumang kasalanan natin sa ating kapwa, ultimately, kasalanan natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, huwag natin idamay ang Diyos. No, sa'yo lang naman ako nagkamali. No, di ba? Ganyan, ano? Nag-sorry ka. Mag-sorry ka rin kay Lord. Huwag na natin idamay si Lord. Mga kapatid, anumang kasalanan natin sa ating kapwa, kasalanan natin sa Diyos. Kaya yung totoong pagsisisi, merong vertical at merong horizontal dimension. Nagsisimula lahat sa Diyos. At alam niyo ba kung ano ang pinaka-key lesson dito? You have to listen to this. What is the key lesson dito sa parable na ito? Ulitin ko parable ito mga kapatid. This is a parable. Pag sinabing parable, maaaring hindi nangyari ito. Hindi ito totoong nangyari. Ibig sabihin, ito'y isang kwento na ginawa ni Jesus para lang meron siyang gustong ipunto. No? This is a parable. Kaya, pag sinabing parable, meron siyang, nagko-convey siya ng isang spiritual truth. It is not an actual event. Gusto kong makita niyo mga kapatid, no? Meron sinabi rito, kasi diba, nung nag-isip-isip na siya, verse 19, meron siyang sinabi, sabi niyang ganun, ako ay tatayo, pupunta sa aking ama, sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa langit, at sa iyo, wag mo na akong ituring na iyong anak. Tratuhin mo na lang akong isang bayarang alipin. Pansinin niyo yung salitang yan, mahalaga yan. Yung verse 19. Ituring mo na lang akong isang bayarang alipin. Ano yung sinasuggest nun? Sinasuggest niya na gusto niyang ma-earn yung restoration. Pero pagtatrabahuan niya yon. Now, ito mahalaga to, mga kapatid. Kasi dito sa pagkakataong ito, ipinapakita, no, na merong pinigil ang ama na sabihin nung anak. Kasi yun ang plano niyang sasabihin. Pero hindi niya nasabi yung huli, no? Kasi kung sa human relationship lang, dapat naman yun. Nagnakaw ka, no? Tapos na-realize mo mali yung ginawa mo. Ibinalik mo yung ninakaw mo, di ba? Okay lang naman yun, walang problema. Pero kung gusto mong ma-earn yung salvation, ma-earn yung forgiveness ng Panginoon, hindi ito gagawin mo by working for it. Hindi mo ito gagawin pagtatrabahuan ko, Panginoon, yung kapatawaran mo. Tratuhin mo na lang akong isang alipin. Ibig niya sabihin, pagtatrabahuan ko para mapatawad mo ako. Sa pagkakataong ito, may mangyayari ritong pagpipigil ang ama sapagkat isang pagkakamali para sa kanya na yung kanyang restoration ay sa pamamagitan ng kanyang human effort. Ito ang gusto kong sabihin, na punto. True repentance admits we can't earn God's favor. Forgiveness is not earned, it is given by grace. Yung verses 20 to 21, basahin na, pag binasa ninyo, mga kapatid, lahat ng pinlano niya, sinabi niya. Pero yung meron siyang plano na sabihin na hindi lumabas. Kasi hindi na naituloy. Nung sinabi niya, 'di ba? Hinayaan ng ama nung bumalik na siya. No, hinayaan niyang sabihin ng anak yung kanyang penitent heart. Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Hindi mo na nga ako dapat tawagin na isang anak.
Pagkatapos nun, pumasok na yung ama. Hindi niya na hinayang sabihin na, wag mo na akong ituring na iyong anak. Turing mo na lang akong bayarang alipin. Hired men. Hindi niya nasabi. Pansinin niyo, hindi niya nasabi. Verses 20 to 21. Di ba? The father refused to let him earn his way back in by his own effort. He graciously restored him. At dito napakayaman ng biyaya ng Diyos. Sapagkat maging ang pagsisisi ay bigay ng Diyos. Ang pagsisisi na totoo ay kaloob ng Diyos. Kaya, tingnan natin yung bawat steps. Diba? Sabi, nung makita niya yung kanyang anak, tumakbo siya. Alam mo, meron nag-paint eh. Nabasa ko yung kay Tim Keller. Meron daw nag-paint nung tawag nito ng prodigal son. At sabi nung pinaint niya yung prodigal son, isang tatay na tumatakbo, no? Dahil nang makita niya yung kanyang anak, siguro sa pagmamadali, yung kanyang nasuot na tsinelas, magkaiba. No? Sa pagmamadali. Pero yun yung pinaka-point dun, no? He runs. Alam nyo, sa Middle Eastern time, hindi pwede undignified yun na yung ama ang tatakbo sa anak. Maghihintay yung ama doon para dumating yung anak. Kaya ganun, di ba? Kaya nga, di ba, minsan pag nagkakaproblema, ikaw lumapit sa akin, ha? Ikaw lumapit. No, di ba, ganun yung mga magulang, no? Ikaw lumapit sa akin. Alangan naman ako. Hindi, pero yun, sa Middle Eastern time, tumatakbo yung ama. No, very undignified. Pero it expresses grace din. Tapos binigyan siya ng best robe. No? Ibig sabihin, dinamitan yung kanyang kahihiyan at ang kanyang kahubaran. Nilagyan siya ng signet ring sa kanyang finger. Ibig sabihin, nire-restore yung full right ng kanyang pagiging anak. Brethren, this is exactly what God has done for us in Christ Jesus. Tayo mga spiritually naked. Ano ginawa ni Christ? Binalutan niya tayo. Sinuutan niya tayo ng kanyang damit ng katuwiran. Tayo mga kaaway, hiwalay sa kanya, nasa ilalim ng kanyang galit. Si Kristo nag-suffer para sa atin, making us a way for us to be fully accepted into the family of God. Hindi natin kayang i-earn yan sa sarili natin. Ibinigay yan ng Diyos lavishly sa kanyang biyaya. Anong treatment ang dapat nating ipakita sa Diyos na ito na nagpakita ng isang extravagant mercy? No? Imagine mo, meron ka bang nakitang isang lalaki sa maaaring kabataan, dyan sa lansangan, napakadumi, walang bahay, gutom, mukhang nakalimutan na ng mga tao, ng kanyang pamilya. Pagkatapos, merong isang tao, no? Nilapitan siya, pinakain siya, dinamitan siya, pinaliguan siya, dinala niya sa kanyang bahay, hindi bilang isang bisita, kundi membro ng kanyang pamilya. Meron bang isang taong matino ang isip na matapos ito gawin sa kanya, mag-iisip siya ng masama laban doon sa taong yon na nagligtas sa kanya? Ganon din tayo, mga kapatid. Ang sinumang nakaunawa ng kayamanan, ng biyaya ng Diyos, hindi niya makikita na ang pagsamba, ang panalangin, ang evangelism, ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iglesia ay isang kabigatan, kundi ito ay isang pasasalamat. Di ba? Dapat ganun ang ating damdamin sa harapan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin. So sa pagtatapos, ang bawat mananampalataya ni Jesus ay dapat maging kabahagi ng isang community. Isang community na tutulong sa kanya para mabuhay siya at lumagad siya sa daan ng Panginoon. Isang community na kung tawagin ay repentant community. Mga taong makasalanan din, pero mga taong tumanggap ng pagpapala ng pagsisisi. Kaya nakauunawa sila sa mga taong nagkakamali. So isang community na kinokorek ka, tinutuwid ka, pero may pag-ibig. Isang community na sinasabi sa iyo yung totoo, pero may biyaya. Isang community na handang maging accountable sa iyo,
kapag ka ikaw ay naliligaw ng landas. Kailangan natin ng isang community na hahawak sa ating paa sa gitna ng apoy. Hindi para tayo hatulan, kundi para tayo ay hamunin na magpatuloy. Sa kabila ng minsan tayo ay may pagkakamali at pagkukulang. We need a repentant community. And that repentant community is the church. A people who humbly acknowledge their own sinfulness and continuous need of grace. We need that community. Sapagkat ang buhay Kristiyano, hindi siya perfection, kundi ang buhay Kristiyano ay lugar at katatayuang lagi kang nagsisisi. No? Christian life is a life of repentance. Yan ang sabi ni Martin Luther sa kanyang 95 Theses. The life of a Christian is a life of repentance. And you need that kind of community. A community that always repents. A community that always embraces those who repents. A community that help you to repent. The community of repentance. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong ito na aming napagbulayan sa umagang ito. Sulat mo ang mga katotohanan ito sa puso namin. Sana po patuloy na ma-appreciate namin yung wonder ng iyong biyaya kung papaanong ikaw ay handang tumanggap ng mga taong lumalapit sa iyo na binigyan mo rin ng biyaya ng pagsisisi sa kanilang puso. Sana ganun ang mangyari sa aming church. Isang repentant community. Isang church na nagsisisi lagi. Isang church na binubuo ng mga taong tumatanggap ng mga nagsisisi. Nag-i-encourage na magsisi sa mga taong nagkakamali at nagkakasala. Isang church na nakauunawa sa bawat isa at handang humawak sa paa ng sino mang nasa bingit ng apoy. O aming Panginoon, kailangan namin ito. Pero kailangan namin lagi ang iyong biyaya kung paanong kami ay inyong inabot. Kung paanong kami ay inyong nilingap, binigyan ng liwanag, isang kaunawaan at kamalayang hindi namin kayang i-produce o i-manufacture sa aming sarili. Ikaw lang ang pwede magbigay niyan. Tulad ng nangyari sa kwento ng parable of the lost son. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.